I-start. Sirit siya. Ginawa natin ngayon, tinanggal na natin yung buong transmission saka engine. So ito na yung transmission guys. Ayan. Ayan, ready for ihaw na. Roll over naman. Pag tune up ba, kasi hindi ko pa alam paano i-tune up yung exhaust. Di ba nakalubog yan? So palitan ng piston guys. Pero yung main journal, so yung itong ano na to, nakatapat isa lang tayo eh. Pero hindi pa to nalinisan. Ang araw, magandang araw guys. So meron tayong problema ngayon, Suzuki multi-cab. So lagyan natin ng tubig, tingnan natin kung ano mangyayari, kung bubulwak ba siya. Pero tingnan natin muna, try muna natin. Pa-start mo daw, start natin. So okay, tama na yan Brad. So yun nga, bumulwak nga, pero gawin natin, pa-start muna natin ulit. Tingnan ulit natin kung ano pwedeng mangyari. Bakit siya nag-start? Umusok siya, kulay white smoke. So tingnan natin, pag once na bumulwak yan, ibig sabihin na may problema na yan. So yung compression niya mismo sa combustion chamber, pumapalo na dun sa tubig. Ibig sabihin doon na lumalabas yung sabog ng makina from combustion chamber. So pag may pwersa doon, pag may pressure o may sabog, nangyayari yung hangin, naghahanap ng butas yan. So magkatabi lang kasi yung butas ng combustion chamber doon sa may water cooling o water passage. So ngayon tingnan mo, may pressure, di ba? So ganun siya guys, pag once mabog siya, lalo na pag malakas yung pressure, so maghahanap talaga ng exit point yung pressure o yung hangin. So papasok sa radiator ang nangyayari. Kaya once na pag in-start mo yung engine, magulat ka, may pressure, may bulwak na malakas. So yun ang nagiging cause bakit umubulwak yung radiator natin, kasi may pressure na pinanggagalingan yung hangin, which is yung combustion chamber, dun siya nagbumula. So ano nagiging cause? Problema niyan is cylinder head gasket, bitak. So ibig sabihin may punit siya, o mayroon siyang sunog doon, o mayroon siyang clearance na pwede daanan ng hangin, kaya nagkakaroon ng pressure yung radiator natin. So para sa mga beginner to guys, small tip, ito yung mga pointers mamaya, nagpapakita ko sa inyo. Buksan natin yung makina mamaya para malaman natin kung ano yung main problem. So ang ginagawa natin ngayon visual diagnose muna para ma-sure natin na malaman ng may-ari kung ano yung main problem. So nakita naman tagal natin, wala lang ibang choice kundi yun. So lalo na ngayon, umuusok talaga yan ng radiator. Ibig sabihin, may usok siya. Ibig sabihin, meron siyang apoy o nagaling sa combustion chamber. Kaya umuusok siya. Ngayon, gawin natin, tingnan natin mabuti, palapitin yung camera. So umuusok siya. So yan. So ibig sabihin, meron talaga siyang leak within cylinder head tsaka ng block, which is yung cylinder gasket, yun ang in between niya, yun yung may problem. Meron siyang bitak, so dumadaan talaga doon. So yan ang main problem. So ibig sabihin, ang sira niya either crack ang head o bitak ang gasket. So ang gagawin, open talaga. So wala lang ibang gagawin dito guys, kundi bubuksan natin yung makina para malaman natin kung talagang may problema talaga, which is talagang meron talaga. Bilang mekaniko, alam natin yan kung ano talaga yung main problem pag ganito. So ibig sabihin open engine na. So doon natin magsisimula guys sa pag-quotation kung magkano ang kalalabasan ng gastos ng may-ari. So ngayon ang pinaka-confirmation yan, pag nabuksan, doon malalaman kung ano sistema, kung sira ba talaga o ano yung magiging pwedeng palitan ng mga parts. So kita nyo naman yung mga evidence. So bulwak ng bulwak kanina pa yan. So okay, ngayon ang gagawin natin, puntahan natin siguro yung makina para malaman natin yung main post doon kung ano bang nakagas additional iloba yung dipstick ano block kung saan yung particular na sige na malalaman natin yan guys. Kailangan yung kumay na pag-tawas may sinyalis yun, open talaga siya. So makina tayo guys, dipstick tingnan natin yan siya guys, yung white iloba yun na either kulit maganda na talaga yun para shoot na natin na control so palubay na lang guys, sabihin natuloy yung mga madala na sabihin na talagang malaki na rin siguro di malaki
ginawa natin ngayon, tinanggal na natin yung buong transmission saka engine sa multicap. So ito na siya ngayon, wala na siyang engine. So tara, puntahan natin yung transmission saka yung makina. So ito na yung transmission guys. Ayan. Okay pa yung release bearing, no? Okay pa release bearing. So ngayon yung engine naman. Ayan, ready for ihaw na. So real overheat man to. So overhaul talaga siya. So okay, ito na yung makina guys. So madali lang natin yung pasilip sa paano pag backlash ng engine. So ito yung ano niya, ring gear o flywheel. So andyan yung clutch plate assembly. So si Chip Belsar ang ating mechanic, tsaka si Payat ang ating okay, nagtatanggal tayo guys ng valve train mechanism. So tinatanggal natin dito yung rocker arm, and then yung tatawag niya na ano, yung babet type na rocker arm. Okay, so yun na tinatanggal natin dito guys. Yan, dito na yung mga rocker arm niya. So babet type yan, and then so na tatanggalin is yung kanyang camshaft. So ito yung mga parts guys. So fast forward lang natin para mas mabilis. Yan, tanggal na. So ang sunod natin gagawin, tanggalin natin yung cylinder head para malaman natin yung main cause ng problem ng combustion chamber, kung may bitak ba, kung saan ng part na bitak. So fast forward na natin guys para medyo maiksi yung video natin. So gamit tayo ng Allen wrench, which is number 10, number 8 pala ito. So yan guys, bilisan lang natin para yung pasilip, yung pointers, para makita nyo kung paano. So ayan na siya, tanggal na siya guys. So may mga konti, tingnan natin kung ano yung mga sira. Yun, no? So saan ang may tama? Yun. Opo, ito. Ayan, kawit talaga, oh. No? Kawit talaga yung ano ba? Dito naman. Pero, umitim mo. Yan, umitim mo. Maitim, yan. Yun, oh, tama, no? Tapos ito. Dito siya, ito buhok na yun. Tapos, ito. Yun. Yan, umitim mo. So, piston liner niya, amis pa. Ay, may tama na. Meron? Magkuit. May kahon. Wagyan. So, yan ang problema. Picture para makita ang tagya. Nagiiran ko na. Isang guman sa kanya to. Liner, ay, no? Tama talaga liner, ay. Wala. Liner talaga. Ilis yung liner ni Brad. Piston nito ba? Ilis po siya piston na ni. Ilis. Ilis din siya. So, no choice tayo guys. Sapagkat, kita mo talaga yung tama niya guys. Kaya yan, naga white smoke. Wala na talaga. So okay, yun ang problema guys. So nasilip natin na talagang may tama pala yung liner. So wala tayong magagawa dyan kundi magpapalit tayo ng liner. So babaguhan na yung liner yan guys. So ang gawin natin ngayon, diretso tayo. Simbol ulit tayo ng engine. Tanggalin natin itong mga parts niya. Okay. Okay, so nabuksan na natin ngayon. Tingnan natin, napakakapal ng oil sludge. So yun ang nagbibigay ng main problem sa takbo ng oil system. Dahil bumabara kasi yan eh. Ito yung mga oil na nailagay na mga mumurahin guys. Yun ang ikwento ko nga sa inyo. Tingnan natin yung engine, mukhang madumi talaga. So yan ang yung crankcase niya. So madumi rin yung ilalim.
So yan naging cause ng problema. So gawin natin ngayon, backlas na naman tayo guys ng mechanism para makita natin yung buong system kung ano yung problema. So ito yung mga parts niya, ito yung piston niya. So sunog naman din yung piston ring, medyo may kalso rin ng mga dumi. So kailangan linisan. So far medyo okay pa naman yung kanyang piston, pero may mga konting gasgas. Pero mas maganda palitan talaga to bago. So yun ang nagiging problema. Kung may gasgas ang isang okay pa naman yung niya, yung Conrad, okay, connecting rod bearing. So wala ganong gasgas. Kaya tinawag siya connecting rod bearing kasi nakakonect siya sa connecting rod. Kaya natawag siya connecting rod bearing. Meron na siya numbering, para may numbering naman siya, no? May numbering. Numberan ko yata yan eh. Pero gibunggag mong gulat pitas. So ngayon guys, ito yung carburetor. Yan ang carburetor niya, nakakabit sa intake manifold. So ito yung dito naka-locate yung thermostat location. Pero condemn na yan, wala nang thermostat. Pero lalagyan natin ng thermostat yan guys, hindi pwede walang thermostat yan. So yun ang ginagawa ng mga mekaniko kung condemn yung thermostat. Yun ang mali. So ito lalagyan naman natin ito ng ito yung sa may carburetor. So hindi natin ito tawag yan, nilinisan na natin. Okay, so nandito na yung tatlo. So ito yung sa part na bomba ng bomba ng oil, no Brad? Bomba ng oil guys. Walang tama yung niya Brad, no? Walang tama yung niya, main journal. Tahimik. Problema ito. Pamasin siya talaga to. May kain, no? Leaking ang niya, ang oil seal. So kailangan yan na ipamasin siya. Pati ito. So ayun, kain, no? Malalim. So isipan. So malalaman nyo guys kung paano na maganda yung ikot ng makina mo. Basta makamay mo yan at umiikot yan, walang sabit, ibig sabihin yan ang pinaka the best na ikot ng engine. So tahimik lang yan pag ganyan ng pag once sa makina mo inassemble mo at hindi umiikot yan, tagilid yan, ibig sabihin may problema. Okay, so kailangan umiikot siya nakakamay. Okay. Okay, ngayon guys, natanggal na natin yung buong mechanism niya. So eto na siya ngayon. So tinignan natin yung main cap bearing. Buksan natin to guys para makita nyo yung mechanism niya. Ano ba yung main cap bearing? So sa mga nagtatanong sa akin, ito po yung bearing na kung saan nakalagay itong crankshaft. Okay, so yan ang ilalagay doon sa main cap bearing dito. Ayan, dito siya ilalagay guys. So nasa loob yan, nakasalpak yan. So dyan siya nakalagay. So baka malito kasi kayo kung maglagay kayo nyan, kailangan na akma talaga. Okay, so ayan na. So tinanggal ko muna yung mga main cap nya. Ito may numbering yan guys, so maglalagay kayo, turo ko sa inyo mamaya. So ito yung basic, so ito yung black, ito yung main cap airing. So ang gagawin natin dyan, isasalpak natin yung crankshaft. Ito yun. So ito yung crankshaft. So ang gagawin natin, isasalpak natin. So pag magsalpak kayo ng crankshaft guys, ito hindi pa to siya nalinisan, pero bigyan ko lang kayo ng pointers kung ano yung dapat yung gawin. So ito po yung ito yung main journal. So yung itong na to na pinakanguso ng ng main journal. So kailangan nakatapat yan sa doon kung saan nakatapat, nakaharap yung piston 1. So ganyan ang forma niyan. Yung puwet kung saan nakakabit yung transmission, so dito naman siya nakatapat. So sa mga baguhan, ito po yung mga
basic technique. So sa mga nag-aaral dyan ng mga mechanic. So yan po siya. Pag kinabit nyo na yan dito, kailangan akma siya. Ganyan po. Isa lang tayo eh. Pero hindi pa ito nalinisan. Pakita ko lang sa inyo paano siya, ano yung kanyang magiging forma sa loob. So nabuksan naman natin to. So ayan. So ganyan siya guys. So pag maglagay kayo nito, kailangan umiikot yan. Makamay yan. Lagi nyo natandaan, kailangan nakakamay siya. Pag hindi nyo makamay ito, pag hindi umiikot, ibig sabihin matigas, sabit yun. So hindi mo pwedeng pilitin. Kasi pag pinilit mo yan, pag pinandar natin yan, mawawasak itong bearing mo at itong crankshaft mo. Masisira yan. Pag yan ang nasira, pag wala ng kintab yan, tapos sa pag-uusapan, magpapalit ka na ng main journal, which is yun ang pinakamabigat dahil mahal ang main journal na parts. Okay? So ngayon magkakabit kayo nito guys. May numbering yan 3. So bilang kayo 1 2 3 4. So number 3 ganyan na siya. Yan. So hindi pa to tapos, pinakita ko lang sa inyo kung paano siya yung installation niya. Yung sa mga nagtatanong sa akin, yung mga beginner. So okay, so sa mga magagaling, yung magagaling na yan sila eh. So hindi mo na kailangan turuan yan, dahil alam na nila yan. So ganyan siya guys. Ngayon pag magkabit naman kayo nito, kailangan makamay siya. Pag hindi yan makamay, ibig sabihin sabit yan. So huwag mong pilitin. Okay, so ihigpitan ko muna lang. Okay, tapos na natin higpitan yung main cap. Ngayon ito yung cylinder head, ayan, sa kaliwa. Okay, ito naman yung mga piston nya. So tara, balik tayo guys. So pinakita ko lang kanina yung mga parts, yung ano, ito yung ito na yung sistema niya, mahigpit na yan siya. Pero tatanggalin pa rin dahil lilinisan pa yan. So pinakita ko lang sa inyo yung pointers. So mahigpit na yan siya guys. Nasa mga torque yan, final torque niya nasa mga 80 to 100. Higpit yan, no. Pero mas maganda yan ng mga 70 to 80 lang. Pero depende kasi yan sa torque wrench na ginagamit nyo. May iba kasi local. So instead na 70 ka, nagiging 110 kasi nga local yung torque wrench na ginagamit. So ipakita ko sa inyo sa video. Ayan po yung torque wrench na ginagamit. Yan, manual yan. Ito naman yung tawag na torque wrench na digital. Yan. So depende na po sa inyong torque kung ano yung gusto nyo gawing specification tools na pwede nyo gamitin. So okay, balik tayo guys. So yun na, mahigpit na siya. So ang gagawin nyo dyan, kailangan, pag mahigpit na yan siya, kailangan maikot yan guys ng kamay. Yan, sa mga baguhan, ito tandaan nyo, kailangan maikot po yan ng kamay. Pag hindi maikot ng kamay yan, gagamit ka na ng tools o ano, hindi yan pwede ikabit, higpitan. Hindi yan pwede. Bakit sasabit yan? Susugatin niya yung main cap bearing mo. Yun, either main cap bearing at yung ito yung bearing na yan. Ang tawag dyan is connecting rod bearing dahil nasa connecting rod siya nakakabit. So ito naman main cap bearing kasi nasa main cap siya nakakabit. So ganoon lang siya kasimple guys. O intindihin. Okay na tayo dyan. So higpit na yan. So yan ang kailangan mong tandaan. Okay. So dito naman tayo sa head. So ano bang problema? Bakit siya nag-overheat? Ito ang problema guys. Tingnan nyo mabuti Ayan o, kita ba? So tumawid yung maitim. Ibig sabihin dito dumaan yung compression niya, yung during 5 stroke, pagsabog ng engine, dito dumadaan. Pagtawid dito, diretso sa tubig, bam. Kaya nakita nyo kanina, papakita ko sa video, yung usok, yung bulwark ng tubig, yun na naging yan, nakita sa video na yan. Yan yung nagiging cause kung bakit dumadaan yung bulwark ng tubig dahil dito. Ibig sabihin, yung power niya, pumapasok sa tubig, kaya doon dumadaan sa radiator. Okay? So, tingnan natin mga naging cause ng problem. Ito, isa to, 1 to, yan. Yan o, itim mo. So dyan dumaan yung hangin papunta sa radiator galing sa sabog ng makina. Meron pa rin dito isa, ayan pa. So kalagitnaan, hindi makita sa video, ayan o, black o. So yan, so isabihin, ito rin, may tama din ito, ayan o, black o, klaro kayo. Tubig to So ayan o, tatawid dito. So galing sabog dito, tumawid siya dito guys. Ayan o, sabog dito sa loob ng combustion chamber, tumawid siya dito. Ayan, kaya saan dadaan? Sa radiator, kaya makita mo, bumubulwak siya. Okay, so ngayon ito rin damage na rin to. So malaking pag-uusap na to, pero although pwede pa naman to, pero tawid na siya So abunuhan to hanggang dito. Pag naabunuhan yan dyan, ipa-reface siya. So ito i-reface talaga to guys. Sana pwede pa itong i-reface. Pwede pa, meron pa siyang kanal Ayan so magre-reface ito, kailangan ito ang guide mo. Yan, meron pa naman, pwede pa to, isang daan pa. Okay, so dito naman tayo sa piston. So ang problema nito guys, ito may tama. Ayan
Pero pwede pa naman to. Pwede pa to guys. Pwede ito ibalik. Kaya pa yan. So piston din lang ito papalitan natin. Ito naman may gas-gas din pero palitan na lang natin. Depende sa may-ari. Basta kailangan niyang palitan. Okay pa naman. So magtanong ka bakit tatlo lang kasi piston yan. Tatlo lang ang piston. Ito naman yung water pump, oil pump niya guys. Simple lang. Yan yung water pump niya. Yan o, dyan hihigop yung oil, ito, oil passage. Okay, so dark na yung kulay ng kasi nga local oil ang binili. Okay. So dako tayo guys sa may problema ng main problem. Bakit nag-white smoke kayo? Ito ang problema Ito ang problema. Ayan o. So yung liner niya, mayroon siyang tama. Yan, sugat talaga, hukay talaga siya Wala na yan, hukay na yan. So ibig sabihin, palitanan talaga yan. Makita nyo, laki na sugat, hukay na. Sa kabila naman ganun din, hukay din. So palit tayo liner, yan ang problema. Ito rin ganun, halos lahat ng tatlong liner may tama. Wala tayong magagawa dyan, diba? So yun ang main problem, kaya kailangan talaga siyang i-overhaul. So okay, yun lang yung simple tips guys na pwede nating ma-share sa inyo sa maliit na bagay. Meron kayo ng pointers kung bakit siya nag-white smoke, kung bakit siya nagkakaroon ng problema. Okay, so hanggang dito na lang tayo. So yun ang basic tsaka pointers ng multi-cab na Suzuki F6A engine. So maraming salamat, bye bye and God bless.